Rowana's point of view. Sunod-sunod ang pagtulo sa aking mga mata habang tinitingnan ko ang mga litratong sinend sa akin ni Mama. Ito'y mga litrato ng long-time boyfriend ko na si Joshua, kasama ang bago niya. Medyo malaki nang siya ng kasama niyang babae, kaya para akong dinurog-durog nang paulit-ulit sa nakikita. Totoo ba to, Mama? Tanong ko nang tawagan ko siya. Nasa gitna pa ako ng aking trabaho pero nagpaalam ako sa alaga ko na may tatawagan muna ako at pumayag naman siya. Kaya naman pala hindi ko na masyadong nakakausap ng maayos si Joshua. May nagawa na pala siya sa likod ko at hindi ko tanggap ang nakita ko. Sa tingin mo nagsisinungaling kami, anak? Nakita namin ng papa mo nang namalengke kami sa kabilang bayan. Nakita ko siyang sinamahan ng babaeng buntis. Nang tanungin namin, ang sabi niya nabuntis niya ito. Nasuntok nga siya ng papa mo, iha. At alam mo ba, ikakasal na sila. Nanlamig ako sa narinig. Mama, hindi ka ba nagsisinungaling? Ang tagal-tagal na namin ni Joshua para gawin niya to sa akin. Hindi ko pa rin makumbinse kung totoo nga. At mas lalo ngayong sinasabi niya na magpapakasal si Joshua sa babaeng nasa litrato. Hindi kami nagsisinungaling. Kaya nga siguro hindi mo na siya nakakausap ng maayos dahil niloloko ka na niya. Kaya pala madala sa kabilang bayan. Ang paalam sa iyo nagbabasketball lang doon kasama ang tropa niya. Sa babaeng yun pala dinidribble ang itlog niya. Napasinghap ako't hindi ako makahinga. Gustuhin ko mang kausapin pa si Mama. Nasa gitna pa ako ng trabaho ko kaya't kailangan kong ibaba't huminga ng malalim. Bumalik ako kay Ma'am Yoshita na ngayon ay may pag-aalala na sa kanyang mukha. Are you okay, iha? Umiiyak ka ba? Si Ma'am Yoshita ay ang isang ginang na inaalagaan ko rito sa Japan. Caregiver niya ako at sa lahat ng naalagaan ko, sa kanya ko sinuwerte ng todo. Hindi katulad noong mga nakaraang taon na puros agresibo ang mga matatanda. Siya, kalmado lang, palakaibigan at palangiti. Sa kanya ako nagtagal dahil bukod sa mabait siya, may lahi rin siyang Pilipino kaya't nagkakaintindihan kami. May pamilya siya sa Pilipinas ngunit mas gusto niya rito sa Japan. Dito kasi siya nag-asawa ng Hapon at dito na rin nagkaanak. Yung mga anak niyang nasa Pilipinas dahil may mga negosyo ito. Bigatin. I'm fine. Ma'am, I'm sorry. Hindi ako bingi, iha. Niloloko ka ba ng boyfriend mo? Mahina akong napasinghap. Sa tagal kong nagtatrabaho sa kanya, mukhang alam niya na halos ang tungkol sa buhay ko. Sino bang kakwentuhan ko sa gitna ng trabaho? Kung hindi siya lang naman. Kaya hindi na ako nagtataka na marami siyang alam sa akin. Sabi nakabuntis raw at ikakasal na po. Nanginginig kong sabi. Umiba ang timpla ng kanya muka. Talaga? Sa mukhang yun nagawa ka pang lukohin, iha? Ang kapal naman ng muka. Hindi ako nagsalita. Hindi ko pa rin kasi talaga maproseso ang lahat. Kung sa apo ko sana ikaw, baka matagal ka ng kasal. Kawawa yung apo ko Tinakbuhan ng bride 2 years ago. Baka gusto mong makilala, iha. Gwapo, matangkad at mabait yun. Hindi katulad ng boyfriend mo na yan. Sa ugali na lang sana babawi. Hindi pa nagawa. Manloloko pa. Gusto kong matawa sa sinabi ni Ma'am Yoshita pero hindi itong panahon para tumawa ko. Marahil pangit nga si Joshua pero boyfriend ko siya ng 10 taon. Minahal ko siya. Halos binigay ko na sa kanyang lahat para lang humantong sa ganito. Gusto kong umuwi para malaman kong katotohanan. Ayokong manatili rito sa Japan, nakatunganga at hahayaan lamang lahat na mangyayari. Duda na talaga ako mula nang maging malamig siya sa akin at madalas ang pagpapaalam niya na nagbabasketball siya. Pero dahil matagal na kami, pinagkatiwalaan ko na lamang siya. Ma'am, tawag ko sa kanya't napalunok. Pwedeng umuwi muna ako ng Pilipinas? Alam ko pong makapal ang mukha ko sa request ko pero gusto kong umuwi para malaman ang katotohanan, ma'am. Halos pagmamakaawa ko na. Kita ko ang awa sa kanyang mga mata. Ang ganda-ganda mo para lokohin, iha. Napakabait mo pang dalaga.
Alam ko namang mahirap ito sa'yo at palagi kang nandito para sa akin. You treated me as your family, Iha. Kahit trabaho mo naman na alagaan ako, I feel special with you. Kaya sige, papayagan kita sa gusto mo. Umuwi ka sa inyo at linawin mo. Pero Iha, sana magdesisyon ka ng tama para sa sarili mo. Okay? Tumango ako't niyakap siya. Muli ay tumulo ang luha sa aking mga mata dahil niyakap niya akong pabalik. Wala pa sa plano ko ang umuwi ng Pilipinas. Nag-iipon pa ako kasi ang sabi ni Joshua sa akin, kapag uuwi na ako magpapakasal na kami. Nagaya ko, nagsisikap din siya para hindi ko na kailangang lumabas ng bansa para makipagsapalaran. Halo-halo ang aking nararamdaman habang inaasikaso ang aking papeles para makauwi ng Pilipinas. Tinulungan ako ni Ma'am Yoshita kasi may mga tauhan naman siya rito sa Japan. Ginawa kong lahat ng makakaya ko para lang makauwi ako. Kailangan kong umuwi para malaman ko kung bakit ganon. Bakit niya nagawa sa akin to? At hindi ko masasagot ang mga tanong kung hindi ako uuwi at maghaharap kaming dalawa. Ngayong hindi na niya sinasagot ang tawag ko, para na akong baliw kakaisip. Nag-ibang bansa ako kasi gusto kong magkaroon kami ng magandang kinabukasan. He was my boyfriend since I was 16. Halos kalahati ng buhay ko kasama ko siya tapos biglang ganito. Nakabuntis siya. Ikakasal pa siya. Ang tagal na namin pero kahit isang beses, hindi niya ako inalok na magpakasal. Ako itong nag-alok at nangako na kapag uuwi na ako, magpapakasal kami. Pero siya, hindi. Pero napakadali sa iba. Nabuntis lang niya, may singsing na agad sa daliri. Sa tagal ng aming relasyon, marami na kaming problemang nasolusyonan. Gulo na nabigyan ng kapayapaan at tukso na nilalabanan. Pero sa huli, mawawasak pa rin ang aming pinagsamahan. Tumulo ang luha sa aking mga mata nang naisip ko ang lahat. Hindi ko tanggap ang ibinalita sa akin. At kung pwede lang lumipad agad ako ron para makaharap agad si Joshua. Desperada na akong masagot ang aking mga katanungan. Sumasakit ng ulo ko at puso ko sa dami. Nasa isa sa mga airport na ako ng Japan nang tawagan ko si Mama. Ngayong naasikaso ng papeles ko't handa na akong bumalik sa Pilipinas. Pinaalam ko sa kanya pero nagalit lamang siya. "Huwag ka na lamang umuwi rito, Ruana!" Galit na wika ni Mama sa kabilang linya. "Ang swerte naman ng lalaking yun para uwian mo. Mas mabuting hindi mo na makikita ang kalokohan ni Joshua. Mag-move on ka na lang dyan sa Japan at maghanap ng hapon." "Nasa airport na ako, Mama." Nanginginig kong wika at napasinghap. "Uuwi ako dyan sa Pilipinas kasi gusto kong malaman ang katotohanan. Hindi matatahimik ang pagkatao ko kung hindi masasagot ang mga katanungan ko. Gusto ko ng paliwanag mula sa bibig mismo ni Joshua. Ang tagal ng pinagsamahan namin, Mama. Ayokong sayangin ang lahat ng yon." Napapikit ako. Alam kong tanga ako ngayon sa isipan niya. Pero mahal ko ang tao. Hindi ko basta-basta itong palalagpasin. Gusto kong makita ang katotohanan. "Nababaliw ka na ba, Rowana? Ang tagal ka na naming sinasabihan tungkol sa lalaking yon. Pangit na nga, may gana pang mangloko. Ewan ko sa'yo, Rowana. Hindi mo rin ginagamit yung utak mo." Ibinaba ni Mama ang tawag kasi alam kong natatangahan na siya sa akin. Ayokong mabigo sa pag-ibig ko nang hindi nakikita ang katotohanan. Kasi paano kung mali pala si Mama? Na baka siniraan niya lang si Joshua kasi ayaw niya sa kanya. Kaya uuwi ako para malaman ang totoo. Ilang oras din ang biyahe ko sa eroplano bago ko naapakan ng lupa na aking kinagisnan. Mabutit mabait ang amo ko. Binigyan niya pa ako ng pocket money para makauwi ako. Hindi ganitong uwi ang pinapangarap ko. Ang sakit ng uwi na ito kasi walang sumalubong at sobrang bigat ng aking nararamdaman. Nagpipigil ako ng luha habang naghihintay ng taxi. Ayokong malaman ang nakararami na broken-hearted ako. Ayokong ipakita sa iba na mahina ako. Hindi ako dumiretso sa amin. Instead, dumiretso ako sa restaurant matapos mag-check-in sa isang hotel para makipagkita kay Joshua. Tinawagan ko ang numero niya. Nagbabaka sakaling sasagutin na niya ang tawag ko. Ilang ulit akong pabalik-balik sa pagtawag bago niya ako tuluyang sinagot.
Hello? Umawang ang labi ko ng babae ang sumagot sa tawag. Halos ipagkait sa akin ang sariling hininga ko. Napasapo ako sa aking dibdib at tinapangan ng sarili. Nandyan bang boyfriend ko? Lakas loob kong tanong. Nandyan ba siya, miss? Oo, teka. Ibigay mo sa kanya, bakit nasa yung cellphone niya? Kaano-ano ka ng boyfriend ko? Ikaw bang nabuntis at dadalhin niya sa altar? Ano bang feeling ng sumulot ng boyfriend ng iba? Tatanggapin ka kaya ng Panginoon habang naglalakad ka sa aisle? Sunod-sunod ang pagkakasabi ko kaya't ang ibang tahimik lang na kumakain. Napatingin na sa akin dahil sa mga sinasabi ko. Hindi ako sinagot ng babae pero naririnig ko sa kabilang linya na tinatawag niya sa Joshua na may halong kaba at takot sa kanyang boses. Dapat lang na matakot siya. Hindi pwedeng magtapang-tapangan ng mga kabit. Masyado nang makapal ang mukha. Rowana. Boses na yun ni Joshua. Namuuwang luha sa aking mga mata pagkarinig ko sa kanyang boses. Ngunit agad ko itong inalis. Ayokong umiyak ngayon. Hindi muna ngayon. Nandito ako sa Pilipinas. Magkita tayo, Joshua. Huwag mong gawin sa akin to. Kung gusto mo talaga akong hiwalayang walang hiya ka, mag-usap tayo. Linawin mo sa akin kung bakit biglang ganito. Bakit mo ako ginanito? Bago pa man siya nakasagot sa akin, binaba ko ng tawag dahil ayokong marinig ang sagot niya sa tawag. At alam ko sa sarili ko na hindi ako handang marinig yon. Kalahating oras ang hinintay ko bago ko nakita sa Joshua na pumasok sa restaurant. Malamig ko siyang tiningnan habang unti-unti siyang lumalapit sa akin. Rowana. Tinuro kong upuan sa tapat ko. Umupo ka. Naghila siya ng upuan at umupo. Umigting ang aking panga dahil halos hindi siya makatingin sa akin. Hindi ito ang gusto kong pagkikita namin. Nasa harapan ko ngayon ang lalaking tumraydor sa akin. Hindi ako magtatagal, Rowana. Pagbasag ni Joshua sa katahimikan, hindi pa rin makatingin sa akin. Bakit? Kasi hahanapin ka ng babae mo? Istorbo ko sa oras nyo? Napatingin na siya sa akin. Rowana, 10 taon tayo, Joshua. Bakit? Napakasimple lang ng tanong ko pero halos mabasag ang puso ko. Kasabay din nun ay ang paghapdi ng puso ko. Halos hindi ako humihinga habang nagaantay sa kanya ng sagot. Nabuntis ko siya. Pag-amin niya na nagpayanig sa aking mundo. Kaibigan siya ng tropa ko sa basketball. Nakilala ko lang siya sa kabilang bayan. Alam ko namang mali pero nadala ako eh. Miss na kita, Rowana. Hindi ko kayang malayo ka. Kaya nagawa ko yun. Unti-unting tumulo ang luha sa aking mga mata na kanina ko pang pinipigilan. Talaga? Hindi mo ba iniisip ang nararamdaman ko bago gawin ang bagay na yun? Mahal na mahal kita, Joshua. Ikaw ang halos sumakop sa buhay ko. Bakit? Ano bang nagawa ko sa'yo para gawin to? San ba ako nagkulang, ha? Umiling siya. Wala kang pagkukulang. Kasalanan ko. Lasing ako at hindi ko inaasahan na mabubuntis ko siya. Hindi agad ako nakapagsalita. Bawat banggit niya sa mga salita niya, parang karayom na tumutusok sa aking puso. At pakakasalan mo ba siya? Dahil nabuntis mo siya? Yun ang nararapat, Rowana. Dahil sa nagawa ko, alam kong hindi ko deserve ang kapatawaran mo. Hindi ko deserve na mahalin mo pa. Nagkamali ako. Inaako ko yun. At gusto kong makalaya ka na sa manlulokong katulad ko. Animal ka! Napamura na ako. Mahal na mahal kita. Ang dami kong pangarap para sa ating dalawa. Tumayo na siya kahit nataranta ako. Napatayo rin ako. I'm sorry, Rowana. Wala na akong maipaliliwanag sa'yo. Malinaw na akong may kasalanan. Napakabuti mong babae. Hindi ka na dapat nakulong pa sa akin. Dapat matagal na kitang pinalaya. Tatalikod na sana siya ngunit hindi ko yun hinayaan. Hinarangan ko siya sa kanyang daanan at lumuhod ako sa kanyang harapan. Nakita ko kung papaanong lumaki ang kanyang mga mata at ang marahas niyang pagsinghap. Ang ibang nasa restaurant, nagulantang din sa aking ginawa. Bumuhos na ang luha sa aking mga mata. Kahit galit ako sa ginawa niya, ayoko pa rin siyang mawala sa buhay ko. Rowana, huwag mong gawin to, please. Naluluha na rin siya. Huwag mo kong iwan, please.
Kaya mo lang naman siya pakakasalan kasi nabuntis mo siya, di ba? Patatawarin kita, Josh. Tatanggapin kita. Please, huwag kang magpakasal at ayusin na lang natin ang relasyon natin. Tatanggapin kong batang yun. Kaya kong maging ina niya. Tumayo ka, Rowana. Halos pagmamakaawa na rin niya. Hindi mo kailangang lumuhod. Luluhod ako kasi alam kong may pagkukulang ako sa'yo. Alam kong ayaw mo kung mag-abroad pero hinayaan mo pa rin ako. Kaya tayo nagkalayo. Mali ang naging desisyon ko na iwan ka rito. Kasalanan kong lahat, please. Huwag mo namang sayangin ang pagsasama natin, Josh. Masaya naman tayo dati, di ba? 10 taon din tayo. Ang ganda na ng relasyon natin. Hindi mo namang kailangang pakasalan dahil lang nabuntis mo siya. Kaya kitang patawarin. Kahit ang babaeng yun ay kaya ko, kaya... Mahal ko siya. Parang natuyo ang laway sa aking lalamunan nang bigla niya akong pinutol. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig, kasabay ng panghihina ng tuhod ko. Ano? Pumikit siya na para bang hirap na hirap siyang aminin yon, pero nagawa niya pa ring aminin. Mahal ko siya, Rowana. Kaya ako siya pakakasalan. Mahal ko siya kaya huwag mong gawin to. Tama na. Hindi na magbabago ang desisyon ko. Paano ako? Ha? Hindi mo na ba ako mahal? Wala na ba talagang puwang ako sa puso mo? Hindi niya ako tiningnan. Tingnan mo ko! Desperada niyang sabi. Tingnan mo ako, Josh. Sabihin mo sa akin. Paano na ako? Mahal mo pa rin ba ako? Natakot ako bigla nang tumingin na siyang diretso sa aking mga mata. Parang ako patuloy ang nasilaw at gustong iwasan ang kanyang mga mata. Hindi na kita mahal, Rowana. Pagkatapos niyang sabihin ng pinakamasakit sa aking puso at pandinig, iniwan niya akong nakaluhod sa sahig at lumabas na siya ng restaurant. Kita ko sa mga mata ng customers ang awa. May iba rin na natatangahan sa akin kasi lumuhod ako. Hindi na niya ako mahal. Ang sakit naman. Sobrang sakit. Ako, mahal ko siya. Kaya ko siyang patawarin kasi mahal ko siya. Pero siya, hindi na. Wala na siyang pagmamahal sa akin. Hindi ko tanggap na matatapos na lang sa ganito ang relasyon namin. Gusto kong sugurin ng babaeng yun kasi inagaw niya sa akin si Joshua. Pero hindi ko yun magagawa. Ayokong gawin. Hindi ko kayang maging iskandalosa kasi alam ko naman na kahit ano pang gawin ko, panalo ang babaeng yun. At talunan ako. Sa huli, nasa kanya pa rin ang huling halakhak. Tama na yan. Pagpipigil ng kaibigan ko ng sunod-sunod ang pag-inom ko ng alak. Pagod na pagod ako dahil sa biyahe mula Japan pero nagawa ko pa rin uminom. Hindi pa ako umuwi sa amin. Tinawagan ko lang ang matalik kong kaibigan na si Elisa para ayaing uminom. Pero ako lang yatang sarap na sarap sa alak kasi siya hindi na umiinom kakasaway sa akin. Rowana, lasing ka na. Tiningnan kong nag-aalala kong kaibigan. Hayaan mo muna ako, Elisa. Gusto kong kalimutan ang lahat ng ito. Kago si Joshua. Para saktan ng puso ko. Walang hiya siya. At ang babaeng purikat na yon, sana hindi sila magiging masaya sa buhay nila. At sana kasing pangit niya yung anak niya. At lumagok muli ako. Napalitan na ng alak ang buong sistema ko kaya't hindi na ako nakapag-iisip ng tama. Masarap pala sa pakiramdam ang ganito. Parang wala akong problema. Para lang akong lumulutang sa ere. Sa gitna ng pag-inom ko, tumunog ang cellphone ng aking kaibigan kahit nagpaalam muna siya na sasagutin ang tawag na siyang hinayaan ko naman. Mga walang hiya kayo, mga lalaki kayo. Sana mawala na kayo sa mundong ito. Sigaw ko at sumabay pang katawan ko sa tugtog ng bar. Mabuhay ang bagong kasal. Ang pangit at ang kanyang butete. At hamagalpak ako na para bang may comedy akong pinanonood. Napasandal ako sa sofa matapos kong uminom at nandumo. Gusto ko na rin namang magpakasal. Akala niya siya lang ang pwedeng magpakasal. Mahal niya yun? Imposible. Pero bakit ko nga ba iniisip na imposible? Kahit pangit ang lalaking yun, hindi mo akalaing may papatol pa na iba bukod sa akin. Ine-expect ko nga na magiging loyal siya sa akin kasi ako pa itong hahanap ng iba. Yung gwapo.
Pero sa huli, siya itong naghanap at kauri niya pa. Mga pangit. Sobrang likot na talaga ng isipan ko sa kalasingan. Kaya't nang makita ko na may dumaang lalaki sa pwesto ko, tinawag ko ito. Psst! Lasing na yata talaga ako. Ang gwapo kasi ng lumingon at mukhang seryoso. Sa kanyang suot, mukhang galing siya sa trabaho niya. Alika! Sambit ko sabay ngisi. Lumapit siya sa akin habang kunot ang kanyang noo. Why? Pakasalan mo ko. Wika ko sa kanya. Unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata at napaatras ng isang beses. Huh? Pakasalan mo ko. Lasing ko na pag-ulit sabay ngisi muli sa kanya. Gusto kong maranasang maikasal. Kung titingnan niya ako ay para ba akong isang baliw na kung ano-ano na lang ang sinasabi. Umiling siya sa akin at lalagpasan na sana ako kaso may nakakilala sa kanya nakakilala niya yata. Kaya't hindi siya nakapagpatuloy sa pag-alis. Napanguso ako't napasandal sa sopa. Bernard, you're here! Iyon ang narinig kong wika ng kakilala ng inalok ko ng kasal. Nagpalingaling nga ako para hanapin si Elisa. Hindi pa kasi siya bumabalik. I heard you're married too. Totoo ba? Wala kasi akong nakitang mga litrato mo na ikinasal ka na. Kauuwi mo lang ng Pilipinas, di ba? Akala ko kayo na talaga ni Gretchen sa isa't isa. I heard she's still into you at hindi naniniwala na kasal ka na. Kahit ako naman hindi. Wala ka kasing kasamang babae. Hindi malinaw sa akin ang kanilang usapan at ayokong makinig. Hahanap ako ng ibang papayag sa alok ko. Hindi ako magpapatalo kay Joshua. Magpapakasal din ako para magselo siya ng todo. Tumayo na ako para hanapin din si Elisa. Baka kung ano pang kahihiyan ang gagawin ko. Baka makapagbudots pa ako bigla sa sobrang kalisingan. Pag-ewang-gewang ako na humakbang paalis. Hindi ko na pinansin ng lalaki na kausap ang kakilala niya. At lalagpasan ko na sana nang bigla niyang hawakan ang palapulsuhan ko. Kunot-noo ko siyang tiningnan. Ha? I'm here with my wife, Oliver. Napakurap-kurap ako sa kanyang sinabi. At maya-maya, napahagik-hik. Wife niya ako? Hindi nga niya tinanggap ang ko eh. Feelingero din tong lalaking to. Iaalis ko na sana ang kamay ko pero hinigpitan niya ang pagkakahawak sa palapulsuhan ko. Really? Manghang na patingin sa akin ng lalaki. Yes, at hindi na kami magtatagal kasi lasing na siya. At wala sa sariling binuhat ako na binata na parang bagong kasal at iniwan ng lalaking kakilala niya. Takang-taka ko siyang tiningnan habang binubuhat niya ako. Kahit lasing ako, alam kong gwapo to. Ang tangos ng ilong at para siyang may lahing Hapon sa mukha niya. Sa sobrang mangha ko sa kagwapuhan niya, hindi ko na malayang nakalabas na pala kami. Teka, ibaba mo nga ako. Gusto ko pang minom. Gumalaw ako para makababa. Ibaba mo ako. Maghahanap pa ako ng groom ko eh. Here comes the bride. Georgia tonight. Pagkanta ko pa. Lasing ka lang. Saka mo na ako alukin kapag hindi ka nalasing. Tuluyan ko nang naapakan ng lupa ngunit nahawakan niyang bewang ko nang muntik na akong matumba. Matino naman ako ah. Tiningnan ko siya. Bigla siyang naging dalawa sa paningin ko. Ikakasal ng gago kong ex-kit. Gusto ko rin magpakasal. Para parehas kami. Kung ayaw mo, maghahanap ako ng iba. Ayoko ng dalawang ulo. Bakit ba dalawang ulo mo? Umiling ako't napakurap-kurap ko ang aking mga mata para luminaw naman siya sa aking paningin. Biglang naging isang ulo niya ngunit hindi siya masyadong malinaw sa paningin ko. Kung gusto mo talagang maikasal, sumama ka sa akin. Nangangailangan din ako ng asawa ngayon. May pipirmahan kang kontrata para magkatotoo yung sinasabi mo. Seryosong wika niya. Napangisi ako't hinawakan ng kanyang muka. Game! Manginig ka, Joshua. Gwapo tong ipapalit ko sa'yo. Hindi ko na alam kung anong sumunod na nangyari sa akin. Malabo na ang memorya ko sa nangyari kaya't paggising ko, sobrang sakit ng ulo ko. Aroy! Reklamo ko nang bumangon ako paupo sa kama. Ang sakit! Tiningnan ko ang sarili ko at kumpleto pa naman. Hindi rin masakit ang katawan ko kaya't mukhang safe akong nakauwi pabalik sa hotel. Mukha kong sabog dahil sa buhok ko at may mga muta pa. Humikab ako nang magring ang phone ko na nasa side table lang ng kama. Wala sa sariling kinuha ko at sinagot. Hindi tiningnan kung sinong tumatawag. Hello? Girl, ayos ka lang? Agad kong inilayo ang phone ko sa tenga ko dahil halos masirang eardrum ko
sa sigaw ng aking kaibigan sa kabilang linya. Ayos lang, bakit? Makakalakad ka pa ba, ha? Kumunot ang noo ko sa kanyang tanong. Ha? Anong sinasabi mo riyan? Kinabahan ako bigla. May nagawa ba ako kagabi? Nakita kitang pumasok sa kotse ng isang poging lalaki. Sumisigaw ka pa nga na magpapakasal na kayo habang pinapasok ka niya sa kotse niya. Para akong nagising ng tuluyan sa narinig. Ha? Pipigilan ko sana kayo kaso bigla mong hinalikan ng lalaki. Parang gustong gusto mo naman kahit hinayaan nilang kitang tangayin ng pogi na yun. So ano, may nangyari ba? Namutla ako sa narinig at wala sa sariling napahaplos sa labi ko. May hinalikan ako kagabi? Uy, magsabi ka naman dyan. Ano, masarap ba? Naka-move on ka na agad sa pangit mong ex? Diyos ko, bagong uwi ko palang galing Japan, nagkakalat na agad ako. Wala naman sigurong nangyari. Suot ko pa rin naman ang damit ko kagabi. Pagsasabi ko ng totoo, at biglang nagsisi na naglasing ako. At talagang sinabi ko na magpapakasal kami? Oo, tawang-tawa nga ako sa itsura ng lalaki. Humagalpak siya ng tawa sa kabilang linya. Kaya sa kahihiyan, ibinaba ko na lang ang tawag. Napasapo ako sa aking mukha at maingat na pinagmasdan ng buong lugar. Nasa isang magandang kwarto ako at hindi ko ito hotel. Nasaan nga ba ako? Ganito na ba ako kapariwara sa buhay ko dahil lang niloko ko ni Joshua? Ganito na ba ako kawala sa sarili para hayaang humalik sa iba? Sa gitna ng pag-iisip ko, biglang bumukas ang pinto ng kwarto at bumungad sa akin ng lalaki na ngayon ko lang nakita buong buhay ko. Sino ka? Nauutal kong tanong sa kaba. May nangyari ba sa atin? Malamig niya akong tiningnan. Walang nangyari sa ating dalawa. Huwag ka mag-alala. Mabuti't gising ka na. Kumain ka na muna. Hindi na. Agad kong pagputol at mabilis na bumaba sa kama. Kinuha kong cellphone ko. Kung ano man ang nagawa ko kagabi, pasensya na. Lasing lang ako. Aalis na ako. Bago pa siya makapagsalita, agad ko na siyang nilagpasan at lumabas ng kwarto. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko nang nakalabas ako sa unit niya. Hindi ko kilalang lalaking yun at ayokong maalala kung ano man ang nagawa kong kasama siya. Pag-uwi ko sa bahay, sermon ang inabot ko sa bahay. May nakapag-video kasi na lumuhod ako sa harapan ni Joshua at nakarating yun sa pamilya ko. Ni hindi ko nga naisip yun kasi mas iniisip ko pang kahihiyan ko sa lalaking nabungaran ko kanina. Maganda kang babae, Rowana. Bakit ka pinaghahabol sa lalaking walang kwenta, ha? Binababa mong sarili mo para sa lalaking yun. Patuloy na litanya ng aking ina. Tama na yan, Rusyan. Hindi mo naman masisisi si Rowana. Matagal niyang naging nobyo yun. Intindihin mo na lang. Pagdedepensa pa ni Papa sa akin at malungkot akong nginitian. Bagong uwi pang anak mo, wag mo namang dagdagan ng kalungkutan niya. Naging mahirap ang mga araw para sa akin. Lalo na't naging pulutan ako ng chismis. Kaya hindi na lamang ako lumalabas kasi tinatanong ako tungkol sa amin ni Joshua. Ayon sa nakalap ko, ngayong linggo na ang kasal nila. Mas lalo lamang sumikip ang dibdib ko. Hindi ko na kaya. Babalik ako sa Japan sa susunod na buwan. Anunsyo ko sa pamilya ko. Nakiusap lang naman ako sa inaalagaan ko eh. Tinulungan niya rin ako makapunta rito kaya kailangan ko siyang balikan agad. Mabuti pa. Tapos maghanap ka na rin doon ng hapon. Tapos dapat gwapo ha. Huwag mong labuan yung paningin mo. Kaya ka naloloko eh. Mga pangit ang type mo. Wika ni mama't napapairap. Kailanman hindi ko tinitingnan ang panlabas na anyo. Maaga akong nagka-boyfriend at si Joshua agad yon. Kaya kahit aminin ko na hindi nga siya kagwapuhan, naloko naman ako sa kabaitan niya na akala ko magpapapanatag sa akin. Pero kahit kinulang siya sa kagandahan ng mukha, makapal pa rin ang mukha magloko. Kaya wala pa rin pinagkaiba sa gwapo. Kung pangit ang gawain, talagang papangit ang buong pagkatao. Tiniis ko na hindi makibalita kay Joshua. Pero sa tuwing lalabas ako, may mga kapitbahay talagang hindi gumagamit ng utak. Hoy, Rowana! Kasal ni Joshua ngayon ah. Hindi ka inimbitahan? Natigil ako sa pagdidilig ng halaman nang nakisilip si Aling Carmen para magtanong ng walang katuturan. Sa bagay, niloko ko nga pala niya. Bakit ka nga naman niya iimbitahan ano? Malaki ng tiyan ang nabuntis niya. 5 months na yata kaya mukhang matagal-tagal ka na ring nasa lisayan ni Joshua.
Ikaw man kasi, aabroad-abroad ka pa eh, ayan tuloy. Hindi ako nagsalita pero halos malunod ang dinidiligan kong halaman. Sayang 10 taon din kayo, hindi ka man lang pinakasalan. Tapos ang dali-dali lang dun sa nabuntis. Ay! Napasigaw siya't napalayo na itinapat ko sa kanyang hose na may umaagos na tubig at dumiretso yun sa mukha niya. Mukhang nakainom siya ng tubig dahil umuubo siya. Pasensya na ho, hindi ko sinasadya. Malamig kong sabi, saka umalis na. Nagkulong ako sa kwarto at tahimik na dinamdam ang lahat. Ngayon na ang kasal ni Joshua at ng kabit niya. Marami ang dadalo kasi marami namang kaibigan si Joshua. Ni minsan hindi ko nakita sa personal ang babaeng ipinalit sa akin at ayoko rin namang makita. Baka magdilim ang paningin ko sa kanya. Pero sa huli, nagawa ko pa ring sumilip sa social media. Mga ilang oras din bago ko sumilip kaya nang tingnan ko, may mga post na galing sa kakilala tungkol sa kasal nila Joshua at ng babae niya. Malaki ang ngiti sa kanilang mga labi na para bang wala silang sinirang buhay. Walang binasag na puso dahil sa kanilang kagagawan. At sa araw na yon, tuluyan ko nang tinanggap na hindi na talaga makababalik ang sa amin ni Joshua. Nakapagdesisyon na rin ako para sa sarili ko na mag-move on na at bigyan ng importansya ang sarili. 1 buwan lang naging bakasyon ko sa Pilipinas at babalik na ako sa Japan para magtrabaho. Nasa may taxi na ako nang tawagan ako ni Ma'am Yoshita. Kamusta ka na, Iha? Ayos lang po, ma'am. Maraming salamat po kasi pinayagan niyo ko. Babalik na po ako riyan. Ngayon ang flight ko pabalik sa Japan. Anong nangyari sa pag-uwi mo? Matagal bago ko nakasagot. Ikinasal na po ang dating nobyo ko, ma'am. Hindi na po kami babalik sa isa't isa. Mapait akong napangiti matapos sabihin yon. Huwag kang mag-alala, Iha. Marami naman dyan. Pwede kitang ireto sa apo ko kung handa ka ng kumilala ulit. Bahagya akong natawa. Salamat po. Pagdating ko sa labas ng airport, bumaba na ako sa taxi at nagbayad. Siya rin ang kumuha sa maleta ko bago ako nagpasalamat at bumuga ng hangin. Babalik na ako sa Japan. Hindi man naging magandang pag-uwi ko rito, sisiguraduhin ko na sa susunod na pag-uwi ko, masaya na ako at wala na siya sa puso ko. Ngunit hindi pa ako tuluyang nakakapasok sa airport nang may humarang sa akin na isang security guard. Kumunot ang aking noo at tiningnan siya. May problema ba? May tiningnan siya sa phone niya bago ko tiningnan. Ikaw po ba si Rowana Rosales? Nagtataka man pero tumango ako. Yes po, may problema ba? Ipakita mo nga sa akin ang ID mo. Ipinakita ko naman sa kanya ang ID ko. Tumango siya at may sinambit sa kanyang radyo. Pwede na po ba akong pumasok? May hinahabol ako na flight eh. Magalang kong pakiusap. Pasensya na, ma'am. Ngunit bawal kang papasukin. Napakurap-kurap ako. Ha? Hindi ko na malaya na may lumapit na pala sa akin ng mga lalaking naka-uniforme ng itim at inagaw sa akin ang maleta ko. Hoy! Nakaramdam ako ng kaba, takot. Anong ibig sabihin nito? Akin na nga yung maleta ko? Ang dalawa pang matatangkad na lalaki ay humawak sa magkabilang braso ko kaya't mas lalo akong kinabahan. Bitawan niyo ako! Sino kayo? Pinagtitinginan na kami ng ibang tao dahil eksena na ito. Pasensya na, ma'am. Ginagawa lang namin ang trabaho namin. Utos po ito ng asawa mo. Nalaglag ang aking panga. Ha? Asawa? Wala akong asawa. Baka mistaken identity lang to. Pangungumbinsi ko sa kanila habang dinala nila ako patungo sa isang magandang kotse na naghihintay para yata sa akin. Teka nga, nagkakamali nga kayo ng kinuha. Wala akong asawa. Single ako. Binuksan ng isang lalaki ang backseat ng sasakyan. Sakay na po. Umiling ako. Ayoko, this is kidnapping. Wala akong asawa, okay? OFW ako. Pwede ko kayong ireklamo sa ginagawa nyo pinipilit nyo ako Pero wala silang awa sa akin. Dahil hindi ako pumasok, puwersahan nila akong itinulak kaya't nahalikan kong upuan sa backseat. Pasensya na, ma'am. Utos ni sir na kapag hindi kayo madadala sa santong dasalan, pupuwersahin namin kayo. Napaayos ako ng upo at inis siyang nilingon. May flight ako! Babalik ako sa Japan. Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang sinara niyang pinto at malakas ito. Sinubukan kong buksan to pero nakalak na. Pati ang kabila, ganun din.
Nang tingnan ko ang harapan, lalaking kalbong driver. Saan niyo ba ako dadalhin? Mistaken identity to. Masesesante kayo ng boss niyo sa ginagawa niyo sa akin. Halos mabasag na ang boses ko kasi natataranta na ako. Sino ba naman ang hindi matataranta kapag biglang may lumapit para sabihing may asawa na ako? Wala akong maalalang rumampa ako sa aisle patungong altar. Yung tanging boyfriend ko, niloko ko at nagpakasal sa iba. Kaya sinong pangit naman yata ang pinakasalan ko? Siguradong nagkakamali sila eh. Madadamay pang flight ko sa kagagawa nila. Hello? Naririnig niyo ba ako? Tanong ko talapit na sana sa driver. Kaso nauntog biglang ulo ko. Hindi ko napansin na may glass palang namamagitan sa amin. Hindi lang halata. Hindi ako pinakinggan ng driver at nagbaneho na siya. Tiningnan ko ang cellphone para manghingi ng tulong pero walang signal. But hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng hindi ko kilalang mga tao na ito. Pero sana walang mangyaring masama sa akin. Sobrang malas ko na nga sa pag-ibig eh. Pati ba naman sa buhay? Naibagsak ko na lang ang balikat ko at naghintay na lang kung saan ito hihinto. Huminto ang kotse ko sa isang magarabong bahay na pwede ko nang sabihin na palasyo dahil sa laki at ganda. Napapalibutan to ng mga bulaklak. Para tuloy akong nasa ibang bansa. Ibang vibes eh. Yayamanin? Pero wait, ano ba talagang ginagawa ko rito? Bumukas ang pinto sa kanang bahagi ko kaya't napatingin ako rito. Nakita kong sumilip ang lalaking nagbukas. Lumabas ka na, ma'am. Lumabas ako sa kotse at nang umayos ako ng tayo, napatingala ako sa bahay. Bakit ako nandito? Naghihintay na ang asawa mo sa loob, ma'am. Tara na. Pagod kong tiningnan si kuya. Wala nga akong asawa. Kaka-break pa nga lang namin ng tanging boyfriend ko eh. Mistaken identity to. Kayo magre-refund sa ticket ko ah. Hoy! Aba, bastos, iniwan ako. Napilitan tuloy ako na sumunod sa kanya. Pagpasok pa lang namin sa entrance, ang dami na agad na nakahilera ng mga kasambahay. Lahat sila naka-uniforme at halos magkakatulad ang height. Napakurap-kurap ako. Dadaan ba ako sa gitna nila? Sumunod ka sa akin, ma'am. Mabilis akong sumunod sa lalaki. Umakyat pa kami sa engranding hagdanan bago nakarating sa ikalawang palapag at pumasok kami sa isang silid na sobrang ginaw. Napayakap ako sa sarili ko. Sir, nandito na po siya. Nilingon ko ang lalaki matapos niyang ipaalam ang pagdating ko sa amo niya at lumabas. Sinundan ko lang siya ng tingin hanggang isara niya ang pinto na nagpatalon pa sa akin. Hinarap ko na ang lalaki na nagpatigil sa akin at maghahasik na sana ako nang makita ko kung sinong nakaupo sa swivel chair. Mariing nakatingin sa akin. Umawang ang labi ko at napaatras ng isang beses. Muling bumalik sa akin ang alaala na pilit kong ibinaon sa limot. Ikaw? Anong ginagawa mo? Wala akong maalala na kinasal ako sa'yo. Napaayos siya ng upo sa swivel chair. Really? Now look at this. Nilapag niya sa lamesa ang mga papeles kaya lumapit ako para isa-isa itong tingnan. Mula sa marriage contract na may pirma ko at pirma niya at iba pa. Nakarehistro pa ito kaya't kasal talaga kami. Hindi. Umiling ako. Hindi to totoo. Humalukip-kip siya. Sino bang nag-alok sa akin ng kasal? Hindi ba ikaw, miss? Pero lasing ako noon, hindi yun seryoso. Halos sigaw ko na. Pero seryoso ako. Nangangailangan ako ng asawa kaya't hindi kita hahayaang aalis na lang, lalo na kung nakatali ka na sa akin. Tumayo siya kaya't nakita ko na ang katangkaran niya. Ikaw ang nag-alok sa akin. Tinanggap ko. Pumirma ka. Lasing ako. Maliit na boses na ang tumakas sa bibig ko kasi problemado na ako. May pruweba pa ako para masabi ko na totoo ang kasal sa pagitan nating dalawa. May CCTV sa pinuntahan natin. Ginising ko rin ang isang kaibigan ko para lang ma-witness ang kasal natin ng madaling araw. At kung ayaw mo talaga, hindi naman ako namimilit. Pwede akong maghanap ng iba, pero hindi akong gagastos sa annulment. Total, ikaw ang gusto makipaghiwalay. Ikaw ang gagastos. Wala na nga akong ipon, gagastos pa ako sa kasal na hindi ko ginusto. Pero kung tatanggapin mo to, mananatili ka rito sa Pilipinas bilang asawa ko. Huwag kang mag-alala, hindi naman kita pababayaan. Sa katunayan, bibigyan kita ng buwan-buwang allowance bilang asawa ko. Hindi mo na kailangang bumalik sa Japan kasi dodobluhin ko ang sahod mo sa Japan. Umawang ang aking labi. Wala kang ibang gagawin kung hindi ang maging asawa ko, Miss Rowana.
Kailangan ko ng asawa para tuluyan na akong tantanan ng ex kong si Gretchen. At bilang asawa ko, tutulungan mo kung mapalayo siya sa akin. Nanliit ang aking mga mata. Yun lang ba? Pagkatapos, maghihiwalay na tayo? Hindi pa. Kailangan kita ng 5 taon bago tayo maghiwalay. Diretsahan niyang sabi. Payag ka ba? Huminga ako ng malalim bago tumango sa kanya. O sige, papayag ako pero bago yan, gusto kong makita yung CCTV footage. Hindi naman nag-atubili ang binata at malayang ipinakita sa akin ang kanyang pruweba. Magmula sa parking lot, kung saan-saan ay sumisigaw ako na magpapakasal kami at ang paghalik ko sa kanya. Uminit ang pisngi ko sa nakita at lumipat sa iba pang video kung saan ako ang nagpupumilit na magpakasal sa kanya. At nauna pang pumirma sa papel kahit lasing na lasing na. Hindi ko na tinapos ang video dahil parang sinasampal sa akin ng kahihiyan na aking ginawa. Tanggap ko nang nangyaring yun. Kasalanan ko yun kaya ako natali ngayon. Kung tutuusin, mas nauna pa akong naikasal kesa kay Joshua. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko na pumayag. Siguro dahil gusto ko ring maranasan maging asawa kahit sa maiksing panahon lang. Gusto kong mag-move on kay Joshua. At mas lalong ayokong gagastos ng annulment na alam ko ring hindi madali ang proseso. Tutubuan na lang tayo ng uban hindi pa rin natatapos. May kwarto agad ako sa bahay niya at hindi ko na kailangang magdala ng mga damit kasi meron nang nakahanda para sa akin. Pati bra at panty, narito na agad lahat sa kwarto ko. Iha, ayos ka lang? Bakit hindi natuloy ang flight mo? Tanong ni Ma'am Yoshita sa kabilang linya. Nakaramdam agad ako ng guilt kasi excited pa naman siyang makita ulit ako matapos niya akong payagang manatili sa Pilipinas ng 1 buwan. Pero hindi nangyari. May nangyari kasi, ma'am. Ano? Sabihin mo sa akin. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Aksidente kasi akong naikasal, ma'am. Nasa puder ako ng asawa ko ngayon. What? Napapikit ako. Papayag naman daw siya kung magfa-file ako ng annulment, ma'am. Kaso malaki ang bayad dito at matagal po ang proseso. Wala kasing divorce dyan sa Pilipinas. Ang annulment para lang naman din yan sa mga mayayaman. Kaya kapag wala kang pera, ikaw ang kawawa. Natahimik ako. Tama siya. Mahirap ang annulment dito sa Pilipinas. Gagastos ka ng marami. Matagal pa rin bago magpa-annul. Kaya pagtitiisan ko na lang siguro ito. Kasalanan ko rin naman. Kanino ka bang ikinasal, iha? Baka mapakiusapan natin. Inalala ko ang pangalan ng lalaki. Hindi naman kasi siya nagpakilala sa akin kaya tiningnan ko na lang sa kopya ng marriage contract. Binasa ko ang pangalan. Bernard Yuri Imenjola? Narinig kong pagsinghap ni ma'am sa kabilang linya. Kaya para akong nakakita ng liwanag. Baka matulungan ako ni ma'am dito. Ma'am, nandyan pa po kayo? Tanong ko nang hindi na siya nagsasalita. Mas maganda kung diyan ka na nga lang, iha. Nasa mabuting kalagayan ka naman pala. Bigla niyang sabi. Po? Kilala ko yan. Apo ko yan, iha. Siya nga yung irereto ko sana sa'yo Coincidence, right? Unti-unting bumuka ang aking bibig sa nalaman. Apo niyo po si Bernard Yuri Imenjola? Oo, siya nga yung ikinaikwento ko sa iyo Teka nga, tatawagan ko yan. Napakaliit lang talaga ng mundo. Biglang parte ka na ng pamilya namin. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi. Nagpaalam muna si Ma'am Ket, ibinagsak ko na lang ang sarili ko sa kama at napabuntong hininga. Kailangan ko ring ipaalam sa pamilya kong nangyari sa akin. Bernard's point of view. Tuwang-tuwa ngayon ang aking lola na nasa Japan nang tumawag siya sa akin isang gabi. Hindi naman to palaging tumatawag sa akin pero ngayong gabi, nalaman ko ang napaka-interesadong bagay mula sa kanya. Napakalait lang talaga ng mundo, iho. Kasal ka na pala sa caregiver ko diyan. Mabait yan, iho. Hindi ka magsisisi. Hindi ako sumagot. Mahal nga lang yung ex niya pero may panama ka naman dun. Nakita kong itsura ng ex niya Hindi naman kagwapuhan. Gusto ko tuloy umuwi dyan, iho. Masayang-masaya ako nakasal ka na. At sa kanya pa. Irereto ko nga talagang sana yan sa'yo
Gusto kong pawiin ng kanyang tuwa kahit nagsalita agad ako. This is just temporary, Lola. Alam mo namang hindi pa rin ako tinitigilan ni Gretchen, di ba? Ayoko na sanang bumalik pa rito dahil sa kanya. Pero narito ang negosyo ni Papa. Kaya wala akong nagawa kung hindi ang umuwi. That girl? Why is she still into you? Siya na nga itong inayawan ka noon, di ba? Don't tell me na kumuha ka lang ng asawa riyan para pagsilosin ng babaeng yon. Of course not. Nagpakasal ako for peace of mind. Sana makuha ko na yon. Sana naman ay ma-inlove ka kay Rowana at ganun din siya sa'yo. Para mabigyan mo ako ng apo sa tuhod, Bernard. That's impossible. Ayoko nang ma-attach muli. Lalo na sa isang bagay na alam kong temporary lamang. Magmula nang tinakbuhan ako ni Gretchen sa araw ng kasal namin, hindi na ako naniniwala pa ron. I was hurt and traumatized. Handa ng lahat sa araw na yon when she suddenly said na hindi pa siya handang magpakasal at pinahiya ako at ang buong pamilya ko sa mga bisita. Hindi ko siya maintindihan kung bakit gusto niya makipagbalikan ngayon. I moved on. Wala na siyang puwang sa puso ko kahit gusto kong tantanan niya na ako. When I announced my marriage after I went back here, agad siyang sumugod sa opisina ko at umiiyak. Hindi siya naniniwala kasi wala naman akong pictures na nilabas sa social media. Wala ring nakakita sa asawa ko na siyang gawa-gawa ko lang. Kaya naman ang inalok ako ng babaeng yun kahit lasing siya. At nagpupumilit pa, pinatulang ko na. That way, maniniwala na talaga si Gretchen at tatantanan niya na ako. Maganda si Rowana Rosales. Ibang-iba siya kapag hindi lasing. Pino ang kilos at sa itsura pa lang, mukhang hindi magpapatalo. But I also know that she is vulnerable. Hindi naman nakatakas sa akin ang isang video niya na lumuhod sa harapan ng ex niya na nagmamakaawa na hindi ito magpakasal. Syempre alam ko yon dahil pina-background check ko ang kinasal sa akin bago ko siya dinala sa bahay ko. May party akong dadaluhan next week, isasama kita. Pagpapaalam ko sa kanya sa gitna ng aming pagkain ng tanghalian. Isang linggo na siya rito sa bahay ko at hindi naman siya naging masakit sa ulo. Bukod sa gustong gusto siya ni Lola, gusto rin siya ng mga kasambahay rito. Madaldal kasi at maraming kwento. Nasaksihan ko yon ng isang beses kong napakinggan ang kwento niya tungkol sa trip niya sa Japan. Kaya nang malaman ko na pinagpalit siya ng ex niyang 10 taon din ng relasyon, nagtaka ako. Nagtaka ako kung bakit 10 taon hindi pa rin siya pinapakasalan. Mukhang matino naman siyang babae. O sige, lalabas tayo ngayon dahil bibilhan kita ng gown para sa party na yon. Kailangan mong maging asawa ko sa party na yon, Rowana. Naroroon si Gretchen at ayokong binibwisit niya pa rin ako. Napatingin siya sa akin. Bakit kanya binibwisit? Because she still wants me and I don't want her. Hindi siya naniniwala na may asawa ko kaya't dadalhin kita ron. Kung pwede nga lang nabuntisin na rin kita, tigilan niya lang ako. Gagawin ko. Halos maibugan niyang inumin niya sa sinabi ko at napaupo. Agad ko siyang nilaharan ng tissue at tinanggap niya naman. Napakadali lang sabihin tapos kapag tapos na, kawawang bata. Umirap siya. Huwag kang gagawa ng bata kung para sa ganito lang din naman. Nagtagal ang tingin ko sa kanya. She's really beautiful. Nagsasabi ako ng totoo kasi hindi ako basta-bastang nagagandahan. Maganda si Gretchen pero ang ugali niya ang nagpapangit sa kanya. Itong katapat ko, maganda na simple, maganda pa ang ugali. Napangiti ako. Kung tayo man ang magkakatuluyan, mamahalin ko ang bata at ang ina ng bata. Napailing na lamang siya't hindi na nagsalita. Hapon na nang umalis kami sa bahay. Dinala ko siya sa butik para mamili ng susuotin. Kilala ko kasi ang may-ari kaya kahit may ibang tao, na-entertain pa rin kami. Hi Bernard! Bati ni Jess sabay tapik sa aking balikat. You're here! I'm with my wife Jess. Ani ko sabay baling kay Rowana na manghang-mangha sa kanya mga nakikita sa paligid. Oh! So totoo nga na may asawa ka na? Sabi kasi ni Gretchen, hindi totoo. Humalakhak si Jess at bumaling siya kay Rowana. Hi, I'm Jess. I'm your husband's friend and a relative. Tinanggap ni Rowana ang kamay ni Jess sabay tango. Rowana, ang ganda mo pala, kaya siguro pinakasalan ka agad. Mabutit hindi ka tumakbo. Sabay sulyap sa akin. Mahal ko naman siya kahit hindi ko siya tatakbuhan. Medyo nagulantang ako sa sinabi ni Rowana. Matamis siyang ngumiti.
Umangat ang sulok ng labi ko. Mukhang hindi ako magsisisi ah. Alam na alam agad ang gagawin ng babaeng ito. Habang busy sila Jess at Rowana, pasimple kong kinukuhanan ng litrato ang asawa ko at agad nagma-my day sa Instagram. Ilang minuto pa lang nagmula nang i-upload ko, sari-sari agad na reply galing sa mga kaibigan ang natanggap ko. Pero ang tumatak sa akin ay ang isang account na bagong gawa. Nahulaan ko agad kung sino base sa mensahe niya. Binlock ko na siya sa mga accounts ko kaya't kailangan niyang gumawa ng bago para lang makita ang mga uploads ko. So totoo talaga na kasal ka? Hindi ka nagbibiro? Kaya ayaw mo na akong tanggapin sa buhay mo? Sino yan? Is she better than me? Richer than me? Lovelier than me? Mas magaling ba sa kama yan, Bernard? Kaya ayaw mo na sa akin? Napakarami ng mensahe niya sa akin. Ngunit ito ang tumatak. Tiningnan ko lang yun at blinak ang kanyang account para hindi na muli siyang makapag-message sa akin. Mabuti na rin nakita niyang upload ko. Baka titigil na siya sa puntong ito. Wow! Bagay na bagay! Napaangat ako ng tingin nang marinig si Jess. Lumabas na sa fitting room si Ruan at natulala ako nang makita kung gaano kabagay sa kanya ang kanyang suot na gown. She's wearing a black backless gown. Tube type ang gown niya, kaya kitang-kita ang kanyang collarbone. Matangkad siya na babae at may kurbang katawan kaya't bumagay sa kanyang suot niya. Hindi ko na malaya na ilang minuto na pala akong nakatitig. Kaya nang makitang mapang-asar na mukha ni Jess nang bumalik sa fitting room si Rowana, napaismid ako. In love na in love ah. Hindi na ako magtataka kung magkakaanak ka ngayong taon. Maganda, right? Sigurado akong may mauulol na iba sa party. Kaya i-anunsyo mo na talaga na asawa mo na siya. Bernard, baka makawala pa't agawin pa ng iba. Bukod sa gown, nagtungo rin kami sa isang shop kung saan nagbebenta ng mamahaling sandals. Baka hindi na magkasya ang gown ko ah. Biro niya habang kumakain. Matapos ang ilang oras naming pamimili ng pangangailangan niya, tumigil kami sa isang restaurant. Halos hindi na ako kumakain kasi parang busog na ako sa pagtingin ko sa kanya. Hindi kasi siya maarte. Kinakain niya talagang nakahanda para sa kanya at sarap na sarap siya lagi. Noong kami pa ni Gretchen, halos hindi ko siya ma-date sa mga restaurants dahil ayaw niyang tumaba. Anya, nagda-diet siya. Wala namang kaso yun, pero gusto ko yung mga ganito. Habang busy siya sa kinakain niya, nagawa ko siyang kunan ng litrato nang hindi niya napapansin. Napangiti ako at binulsa na yun. Malas naman ng ex niya, pinakawalan pa. Kaya sa akin siya napunta. Mabuti naman. Kasi kung sila pa rin ang ex niya, baka hindi ko makikilalang katulad niya. Nang dumating ang araw ng party, nag-hire ako ng glam team para ayusan lang si Rowana. Nakatingin lang ako sa kanya habang inaayusan. Para tuloy ako nakatingin sa isang painting na hindi nakakasawang tingnan. Sa sobrang titig ko, hindi ko na malaya na nag-react na pala ang puso ko. Biglang kumabog. Napamura ako sa aking isipan nang may napagtanto. Ano to? Am I attracted to her? Wala sa sariling napasapo ako sa aking dibdib. Matagal-tagal ko na rin noong huli itong naramdaman. Akala ko hindi na mangyayari pa ito. Pero ngayon, nangyayari na. At sa asawa ko pa. Confident ako na hindi ito mangyayari. Pero bago pa nga lang, nakaramdam na ako ng ganito. Sir, ayos ka lang po? Napaangat ako ng tingin sa isang kasambahay ko na concerned sa akin. Yes, why? Sinasapo mo kasi ang dibdib mo. Ang akala ko nahihirapan ka na huminga. Tama, nahihirapan talaga akong huminga. Lalo na sa babaeng pinapaganda nila ngayon. I'm fine, just give me a glass of water. Oh, sige ho, sir. Ilang oras din bago natapos si Rowana. Sa kasagsagan ng pagpapaganda sa kanya, lumabas ako sa gilid at naghintay na lamang sa sala para makahinga ako ng maayos. Tapos na ako, Bernard. Nag-angat ako ng tingin sa kanya at halos magwala ang puso ko nang makita kung gaano siya mas lalong gumanda sa paningin ko. Halos tumuyo ang aking lalamunan at halos hindi na ako makapagsalita. Shit, ang ganda-ganda niya. Napalunok ako at tumayo. She's now wearing her black gown na backless. At ang kanyang makeup, simple lang. At ang kanyang buhok, naka-messy bun. Para akong hinihypnotize ng kanyang kagandahan. Wala sa sariling lumapit ako at hinawakan ng kanyang kamay. Are you ready?
Oo naman, ang ganda ko. Nagmukha akong tao. Oo, tama ka. Sobrang ganda mo. Inilabas kong singsing na gawa sa perlas. Binaba ko ang tingin sa kanyang kamay na hawak ko at isinuot sa kanyang singsing. Narinig kong mahina niyang pagsinghap. Tiningnan ko siya. Kailangan may singsing ka para mapaniwala sila na kasal ka sa akin. Ani ko't hinapit ang kanyang bewang. Let's go. Magsisimula ng party. Rowanna's point of view. Kabang-kaba ako nang makarating kami sa venue. First time ko kasing umattend sa ganitong klaseng party. At ang mga taong nandito, alam ko na hindi hampas lupang kagaya ko. Nilalambing din kami ng musika gawa sa instrumentong violin. Bawat hakbang ko, nasisiguro ko ang tingin ng mga tao sa amin. Are you nervous? Bulong niya bigla sa tenga ko kaya't gulat ko siyang tiningnan. Ang gwapo ni Bernard, bagay na bagay sa kanya ang suot niyang tuxedo. Umiling ako. Hindi ah. Hindi ka dapat kabahan. You're my wife. Normal lang natitingin ang mga tao sa'yo. Hindi lang tingin ang ipinukol nila sa akin. Lumapit na rin ang iba para makausap si Bernard at para magpakilala sa akin. Ang akala ko hindi totoong sinasabi mo bago ka umuwi ng Pilipinas. Pero totoo pala, may asawa ka na nga. Sabi ng lalaking kakilala ni Bernard. Yup, nasa bewang ko pa rin ang kamay niya. Our relationship is private, kaya ngayon ko lang siya isinapubliko dahil sa party. Ang swerte mo naman, Bernard. You've got a beautiful wife. Hindi ka tinakbuhan. Paniguradong iiyak na niya si Gretchen. I heard she's still pestering you kasi hindi naniniwala na kasal ka na. Good thing you're here, Miss Rowanna. Hindi makakalapit sa lagay na ito si Gretchen. Oo, selosa pa naman ako. Ayokong may lumalapit na babae sa husband ko. Lalo na kung ex niya. Ani ko sa birong paraan pero bumusangot si Bernard. Really? Tinaasan ko siya ng kilay. Really? Bumulong siya. Totoo ba yun? Duh, acting. Mahina akong sabi. Maupo na nga tayo, Bernard. Ang sakit na ng mga paa ko sa heels eh. Hindi ko halos maintindihan ang tunay na dahilan ng party na ito dahil hindi naman ako businesswoman. Nasa tabi lang ako ni Bernard palagi habang may mga tao namang lalapit sa kanya para makausap siya. I enjoyed the food that was served to me. Hindi ako nabore sa party na ito kasi maraming masasarap na pagkain. Wala namang babaeng nagngangalang Gretchen ang lumapit sa amin sa puntong ito. Siguro dumistansya na ito ngayong may asawa na siya. May dignidad pa rin naman siguro yun kahit papano. Naisipan kong tumayo at lumapit sa nakahilerang pagkain. Hindi ko na nagawang magpaalam pa kay Bernard kasi busy siyang kausap ang isang matanda na katabi lang niya. Hindi naman ako kalayuan, kaya't nagawa kong kumuha ng cupcake na kanilang handa. Kumuha na rin ako ng maiinom kasi nauuhaw na ako. Pero nang pabalik na sana ako sa table namin, biglang may paa na humarang sa daraanan ko, kaya natumba ako at nadapa sa isang lamesa na may pagkain. Narinig kong pagsinghap ng ilang nakakita, at ako, nadumihan ng aking gown, at nasayang pang isang pagkain dahil sa nangyari. Oh my gosh! Narinig kong react ng isang babae. May tumulong agad na waitress sa akin at tinulungan akong tanggalin ng dumi. Tumahimik din bigla ang paligid kaya't batid ko na maraming nakakita. Nilingon ko ang babae na tingin ko'y humarang sa kanyang paa. Nakatingin siya ngayon sa akin na para bang sinadya niya na mangyari ito. Oops, I'm sorry miss. I didn't notice you. Madrama niyang wika. Nakakahiya tuloy. Umigting ang aking panga. What's happening here? Agad lumapit si Bernard para daluhan ako. Kita ko ang pag-aalala sa kanya mukha habang pinagmamasdan ako. Okay lang ako. Malamig kong sabi. No, you're not okay. Mariin niyang wikat hinarap ang babae na nahuhulaan ko na kung sino. You're not getting away from this, Gretchen. What? Sa tingin mo sinadya ko yun? Come on! Lampa lang ang asawa mo. Halata na she doesn't belong in this society. Cheap. Siya bang pinalit mo sa akin, Bernard? This cheap girl is your wife? You're making a scene, Gretchen. Get over it. I can't get over it. Hindi ko matatanggap na yung babaeng yan ang asawa mo. Look at her. She doesn't know anything about this event. Halata naman na pinulot mo lang siya kung saan-saan to make me believe that she's your wife.
Baka binayaran mo nga lang yan para tumigil ako. Wala bang class ang babaeng to? Sinisira niya yung party eh. Hindi naman siyang bida sa kwentong ito para magwala siya ng ganyan. Kaya gandang babae pero siya pa yatang cheap. Pinakita ko sa kanyang singsing. I'm married to him, Miss Gretchen. Bakit hindi mo nalang tanggapin? We're married. And we love each other. Pinakasalan ko siya. Hindi ako tumakbo, palayo. Kasi handang-handa akong pakasalan siya. Ani ko para magalit siya. How dare you? Susugod na yata siya pero may pumigil na sa kanya. You cheap girl! Halos yakapin ako ni Bernard nang susugod muli si Gretchen. May security na dumating at kinaladkad na siyang paalis. Ang sakit nun na. Nakakahiya pa kasi nadapa ako sa pagkain. Are you okay? Tanong niya nang nawala na si Gretchen. I'm sorry. Ayos lang, buti nakapagpigil pa ako. Baka niresbakan ko ng babaeng yun. Medyo naiirita kong sagot. Medyo masakit nga rin ang katawan ko sa nangyari. Let's go home. At napasinghap ako nang binuhat niya ako na parang bagong kasal. Sa kahihiyan ko dahil maraming nakakita, binaon ko ang aking mukha sa kanyang balikat habang paalis sa venue. Dumiretso kami sa bahay niya, tinulungan niya akong hubarin ang aking gown. Medyo may ilang pa sa akin kasi nakita niya akong nakabarat panty na lang. Tulog na kasi ang kasambahay at ayaw niya itong istorbohin kaya't siya na lang. Napamura siya nang makita ang galo sa siko ko. Agad ko itong binawi sa kanya. Konti lang naman to. I'm sorry. Paulit-ulit ka. Ayos lang, uy. Ako dapat ang mag-sorry kasi may lampak kang asawa. Anikot pinulupot na ang bigay niya na roba sa aking katawan. Masyado kasi ako nasarapan sa mga pagkain. Natawa siya. Really? You like all the foods? Oo no, nag-enjoy naman ako kahit papano. Biglang tumahimik ang paligid kaya't agad ko itong binasag bago pumasok sa banyo. Saka nga pala sinabi ko sa pamilya ko na hindi ako bumalik sa Japan. At nag-asawa na ako. Umawang ang kanyang labi sa sinabi ko. Hindi ka ba busy? Gusto ko kasing makilala ng pamilya ko. Kung hindi ka lang naman busy, pwede bang magtungo tayo rin saglit? I will clear my schedule at magbabakasyon tayo rin sa inyo. Napangiti ako. Sige aasahan ko yan. Excited kong sabi bago ako tuluyang pumasok sa banyo. Hindi pinawi ng babaeng yon ang sayang nararamdaman ko. Kasi sa huli, pinasaya naman ni Bernard ang gabi ko. Nang free ng schedule ni Bernard, dinala ko siya sa amin. Todo practice nga ako sa sasabihin ko kay mama dahil paniguradong maglilita niya yun. Si papa, mabait naman yun. Kaya walang problema pero si mama, ewan ko lang talaga. Pagpasensyahan mo nilang agad ang mama ko Paalala ko sa kanya nang makarating na kami. Ngunit hindi pa lumalabas ang bahay. Parang Armalite ang bibig nun. I understand. Tinanggal ko ng seatbelt ko. Tara na, baka salubungin ka ng itak ni papa. Namutla siya. Natawa ako sa reaksyon niya. Joke lang. Hindi ka naman mabiro Tara na, labas na tayo. Lumabas na kami sa kotse at nasa pintuan agad si mama na nakahalukip-kip. Habang si papa, nakangising kumakaway sa amin. Agad akong lumapit kay Bernard para hawakan ng kanyang kamay. Kunot na kunot ang noo ni mama. Mama, papa, si Bernard, asawa ko. Pakilala ko sa pamilya ko. Kinakabahan ako habang sinasabi ko yon pero nilakasan ko ang loob ko. Hindi kasi pwedeng isikreto ko lalo na't matagal rin kaming magsasama ni Bernard. Kaya't mas mabuting alam na ng pamilya ko. Magandang araw po. Ani Bernard at nagmano kila mama at papa. Kita ko ang paglaki ng ngiti ni papa. Ang gwapo naman ng asawa mo anak. Magaling kang pumili ngayon Pumasok muna tayo sa loob. Ani mama. At nauna nang pumasok sa loob ng bahay. Ramdam ko ang kaba habang mariin ang titig ni mama kay Bernard. Nasa tabi ko lang siya pero si mama parang nag-iimbestiga. Paano nangyari ito? Tanong ni mama. Hindi pa matagal mula nang maghiwalay kayo ng pangit mong ex tapos kasal ka na? Tiningnan ni mama ang mga dokumentong nagpapahiwatig na kasal talaga kami. Na love at first sight po ko mama. Ani ko. Ako ang nag-alok sa kanya ng kasal. Gwapo, di ba? Sinubukan kong pagaanin ang sitwasyon kahit nakabang-kaba na talaga ako. Wala namang problema kay papa
Si mama lang talaga. Gwapo, pero paano yan kung manloloko rin? Mahirap kung mawala kasi pinakasalan mo kagad. Napatikhim si Bernard sa sinabi ni mama. Hindi ko po gagawin yun, tita. Imposibleng gagawin ko yun. At sa tingin mo magugustuhan kita para sa ano ko nagpakasal kayo kagad? Diyos ko naman si mama, ang OA talaga. Gagawin ko hong lahat para magustuhan niyo ako. Mananatili muna ako rito ng ilang linggo para malaman niyo kung sino ako. Gulat akong napatingin kay Bernard. Uy, wala ka bang trabaho? I cleared my schedule, Rowana. Mabuti na rin to nang makapagbakasyon naman tayo. Seryoso siya sa sinabi niya. Hindi makapaniwala ako siyang tiningnan. I mean, hindi niya naman kailangang gawin to. Hindi niya naman kailangang magustuhan siya nila mama. Kasi 'di ba hindi naman talaga kami totoo? Pero bakit ang seryoso niya? Kailangan naming mag-usap. Hindi pwede to. Baka kung saan pa ito mapupunta. Mabibigo na naman ang mga magulang ko kasi maghihiwalay rin naman kami. O sige, hahayaan kita. Hindi na rin naman bata yung anak ko Ipapakulong kita kung sasaktan mo ang anak ko. Okay? Banat naman ni mama kay Bernard. Dinala ko muna si Bernard sa kwarto ko para makausap siya. Nilapag ko rin ang bag niya sa lalagyan bago ko siya pinaupo sa kama ko. At ako, nanatili akong nakatayo. Hindi mo naman kailangan gawin to, Bernard. Ani ko sa kanya. Pinakilala lang kita para... Gusto kong makilala rin nila ako, Rowana. Bahagya akong natawa. I mean, bakit? Alam naman natin parehas na hindi to totoo, di ba? Tinutulungan lang kita para lubayan ka na ni Gretchen at saka... Bakit? Mahal mo pa bang ex mo? Nanlaki ang aking mga mata sa kanyang tanong. Hindi ko inaasahan yon. Mula nang tumira ako sa poder niya, hindi ko na masyadong dinamdam pa ang pagkakahiwalay namin ni Joshua. Sa katunayan nga, hindi ko na nga siya naiisip. Hindi, sambit ko. Hindi ako makapaniwalang nasabi ko yon. Bakit ko pamamahalin ng taong niloko ko, Bernard? Alam ko sa sarili kong naka-move on na ako. Ganun naman pala So ready ka nang tumanggap ng bago sa puso mo. Hinawakan niyang kamay ko. Mag-a-apply sana ako dyan sa puso mo, Rowana. Ano bang requirements? Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko. Sayang naman kung hindi natin to totohanin, di ba? Total, kasal na tayo. Bakit hindi natin subukan? If it doesn't work, at least we tried. Hinila niya ang aking kamay kahit nawalan ako ng balance at bumagsak ako sa hita niya. Namimilog ang aking mga mata nang magkatinginan kami. Naramdaman ko ang kanyang kamay sa aking muka. Wala pa ring panama ang 10 taon mong relasyon sa ex mo kung sa akin ka nakatali, Rowana. Bakit hindi natin subukan? Napalunok ako lalo na nang bumaba ang tingin ko sa kanyang labi. Ganon din siya at nang nagkatinginan muli kami, pumungay ang kanyang mga mata. Naramdaman ko ang kanyang kamay sa aking batok. Pipikit na sana ako para tanggapin ang kanyang halik nang bumukas ang pinto't iniluwa roon, si mama. Naitulak ko si Bernard sa gulat, kaya't napahiga siya sa kama. Kaya aga-aga gumagawa na agad kayo ng board yan. Mamaya na yan, mamalengke tayo, isama mo yung asawa mo, Rowana. Namulang buong mukha ko at tumango kay mama. Hindi na ako nagulat nang kumalat na sa buong barangay ang balita na may asawa na ako. Sa dami ng tsismosa sa lugar namin, hindi na nakapagtataka. May iba nga na may sariling version sa kwento nila. Magkahawak ang kamay namin ni Bernard habang nasa palengke. Nauna si mama sa amin kahit ang mga tinderang kilala siya, napapatingin sa amin. Uy, Rowana, ang gwapo naman ang kasama mo. Boyfriend mo? Tanong ng tindera nang huminto kami sa display niya. Asawa niya yan. Si mamang sumagot. Gwapo, 'di ba? Marunong din mamiling anak ko. Hindi na rin bulag sa wakas. Ang bilis naman. Hindi pa matagal nang ikasal si Joshua. Dapat bilisan at hindi na sila tumatanda. 1 kilo nga niyang talong mo. Namili rin kami ng karne. Tumulong din sa gasto si Bernard at hindi naman nagreklamo si mama. Mabuti naman at ayoko maglitanya na naman siya sa daan. Nakakahiya. I like it here. Napatingin ako kay Bernard. Ha? Bibili ako ng lupa rito. Gusto ko rito. May lupang binebenta rito, iho. Hindi ka layuan sa amin. Baka interesado ka. Singit ni mama na mukhang narinig yatang usapan namin.
Opo, interesado po ako. Ani Bernard na tingin ko ay nagpapa-impress kay mama. Napailing na lamang ako at hinayaan siya. Naging payapat masaya naman ang unang linggo ni Bernard sa lugar namin. Mabuti at mabait at jolly si Papa. Nagagawa niya ng paraan pasayahin si Bernard. Tinuruan pa ng sabong ng manok. Pwede kayang pabo ang isasabong sa manok? Halos maibog akong iniinom kong juice habang nasa bakuran kami. May alaga kasi kaming pabo bukod sa manok ni Papa. Nagsasabong kasi sila ng manok dito. Yung practice lang tapos. Itong si Bernard, kung ano-ano nang tinatanong kay Papa. Ay naku iho, kawawang manok niyan. Ang laki ng pabo kahit tao hinahabol niyan. Really? Napakurap-kurap ako nang lumapit si Bernard sa isa naming alaga na pabo. Bernard, baka habulin ka niyan. Paalala ko. May alaga ring pabo ang tita ko, hindi naman nangahabol. Ba't hindi sila magkamag-anak? Iba yan. Anikot inubos ang Diyos ko para lapitan siya at alisin dyan. Kaso, huli na ang lahat. Nalingon na siya ng pabo at binuklas nito ang kanyang buntot na mukhang pamaypay at umatake kay Bernard. Uluk-uluk-uluk! Tunog yun ng pabo at hinabol na si Bernard kasi tumakbo siya. Napatayo ako. Diyos mio! Kinabahan ako dahil patakbo siya patungo sa alagang baka ng kapitbahay. At may anak pa ito na sumali sa paghabol. Hala! Anak! Nataranta na si Papa. Humagalpak na ako ng tawa nang makitang sigaw ng sigaw si Bernard. Ang ending, pagod na pagod si Bernard at natulala dahil sa nangyari. Ako nang nagpuna sa kanyang pawis sa kanyang mukha habang nakaupo sa sala namin. Ikaw kasi, sabi ko naman sa'yo wag mo lapitan. Ani ko sa kanya. Napatingin siya sa akin. Pagod na pagod ako. Hinalikan ko siya sa pisngi. Nanlaki ang kanyang mga mata sa ginawa ko. Hindi ka napagod? Napakurap siya. Pwede, isa pa. Hala, bakit ang landi na namin? Tumikhim ako at humalik muli sa parehong pisngi sa kaliwang bahagi. Isa pa. Napairap ako at hahalikan ko na sana siya sa pisngi. Kaso humarap siya kahit dumapo sa labi niya ang labi ko. Napaatras ako sa gulat. Nagngising aso siya. Hindi na ako pagod, Ruana. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Ang 2 linggo na plano naming bakasyon sa amin ay umabot ng 1 buwan. Nagustuhan naman siya kalaunan ni Mama. Kaya bago kami umuwi, pinabaunan kami ng mga prutas na hinarvest nila sa mga pananim nila. Bisita po kayo sa amin, Mama, Papa. Ani Bernard na gano'n na ang tawag sa magulang ko. Napangiti ako. Oo, tatawagan namin si Rowana kapag gusto namin bumisita. Mag-iingat kayo sa biyahe, ha? Yumakap sa akin si Mama at bumulong. Sana masaya ka sa desisyon mo, anak. Sa huli, nandito lang kami para suportahan ka. Sana naka-move on ka na talaga. Huwag mong gamitin ng binata. Umiling ako. Wala nang puwang si Joshua sa puso ko, Mama. Marahil nabaliw ako. Pero natauhan na ako. Hindi pa naman huli ang lahat para sa bagong pag-ibig at masaya na po ako. Tumango siya. Lumapit ako kay Papa at niyakap din siya. Bagay na bagay talaga si Mama at Papa. Maldita kasi si Mama. Pero umaamo to kapag si Papa ang sasaway sa kanya. Mabait kasi si Papa. Loyal at mapagmahal. Ang swerte ni Mama kasi hindi siya kailanman nakaranas ng sakit sa ulo sa relasyon nila. Kasi si Papa na yan, gwapo, masipag, kaya nahulog talaga si Mama ng husto. Ngumiti ako sa kanila, saka tumalikod na para umalis na sa lugar. Mas naging malinaw ang relasyon na meron kami ni Bernard. Nang sinabi niyang subukan namin to, sinubukan talaga namin. Kahit pareho kaming nagmula sa pangit ng nakaraan. Nagawan pa rin ng paraan para maging masaya kami sa piling ng isa't isa. Hindi na rin siya ginambala ni Gretchen magmula nang ipakilala niya ako sa party. Kaya naging payapa ang buhay niya, mapabahay man o sa trabaho. Masaya ako kasi nakatulong ako sa kanya. At siya, hindi ko man sinabi ay nakatulong din siya sa akin. Napahalagahan ko ang sarili ko at tinuruan ng pusong magmahal at magtiwala muli. Normal lang din sa mag-asawang maging intimate sa isa't isa. Kaya nang nasa kama na niya ako,
Hindi na nakapagtataka na may mangyayari sa amin. Napaungol ako habang nakayakap sa kanyang likod. Halos tumama na ang ulo ko sa headboard ng kama sa bilis ng kanyang galaw. At hindi ko rin maiwasang mapaungol ng malakas. Malaki rin siya. Hindi siya pang Pinoy size. Kaya't ang ingay ko. Huwag sa loob, Bernard. Mabubuntis ako. Paalala ko sa kanya. Ayaw mo bang mabuntis ka? Tanong niya't hinalika ng leeg ko. Gusto kong mabuntis ka, Rowana. Mas bumilis ang kanyang galaw kahit ang mga mata ko halos puti na ang nakikita. Soundproof naman tong kwarto niya kaya't kahit sumigaw ako ng napakalakas rito, hindi maririnig sa labas. Sige, kung yan ang gusto mo. Masaya ako sa bagong pag-ibig na hindi ko akalaing magwo-work pala. Parang problemado pa ako nung una kasi naikasal ako sa hindi ko naman kilala. Pero siya palang magbibigay liwanag muli sa buhay ko. Kapag busy si Bernard sa trabaho, may matatanggap akong bulaklak o di kaya mga chocolates. Ganun siya ka-sweet na tao na kahit wala siya, paluluguran pa rin niya ako ng pagmamahal niya. Ang ganda ng relasyon niyo, ma'am. Komento ng isa sa mga kasambahay. Ang saya niyo palagi ni sir. Napangiti na rin ako. Ganun ba? Oo, kaya masaya rin kami rito kasi masaya ang mga amo namin. Kapag uuwi ang magulang ni Bernard sigurado ako magugustuhan ka rin nila. Napangiti ako. Ipinakilala na ako ni Bernard sa mga magulang niya. Pero sa video call lang yon kasi nasa ibang bansa. Siya lang naman ang umuwi rito dahil sa negosyo. Ang babait nila, hindi mata pobre. Kaya ang swerte ko sa puntong ito at ayokong sayangin yon. Matatagalin ako sa pag-uwi, hon. Ani Bernard sa tawag ngayong nasa kwarto na ako. Nakabihis pantulog na ako at nagve-video call kami. Okay lang, maghihintay ako. Ani ko sa kanya. Gusto ko ng halik pag uwi ko Anya sabay halakhak. I-clear ko sa susunod na linggong schedule ko. Gusto na kasi kitang masolo ng ilang araw. Nasusolo mo naman ako gabi-gabi. Makahulugan kong sabi. Mas gusto ko na walang iniisip na trabaho, Han. Pasensya na agad kung matatagalan ako ngayon, okay? Okay. I love you. Nakagat kong ibabang labi ko. I love you too. Niyakap kong phone ko nang matapos ang tawag at ibinagsak ko ang sarili sa kama. Napatingin ako sa kisame at napangiti lalo. Ganito palang maging asawa. Maghihintay sa asawang nagtatrabaho. Tiningnan ko ang orasan. 8:00 pa ng gabi at sabi ni Bernard, matatagalan siya. Ayokong matulog kaya't binuksan ko muna ang TV at naisipang manood ng palabas. Nang mag-11 na ng gabi, may kumatok sa pinto. Napabalikwas agad ako ng baba sa aking kama kasi mukhang dumating na si Bernard. Tiningnan ko muna ang sarili ko sa salamin. Sandali lang! Ani ko at nang nasa may pinto na, hinawakan ko ang doorknob at binuksan to. Nabitin sa ere ang pagbanggit ko sa pangalan ng asawa ko nang ibang bumungad sa akin. Isasara ko na sana ang pinto kaso itinulak niya ako kaya't napaupo ako sa sahig. Sinara niya ang pinto at nilak ito. Kinabahan ako. Sino ka? Nakahudi kasi ito at may dala siyang patalim. Paano siya nakapasok dito? Sagabal ka talaga sa buhay namin. Malandi ka. Namilog ang mata ko nang tuluyan ng tinanggal ni Gretchen ang hood niya. Kaya nakita ko siya. Galit na galit ang kanyang mga mata. Mabilis akong tumayo at naghanap ng panlaban sa sarili. Kaso nahuli niyang buhok ko at hinila. You cheap girl! Because of you, ayaw na ni Bernard sa akin para maging kami ulit. Kailangan mong mawala. Sasaksakin niya na sana ako pero siniko ko siya kaya't nabitawan niya ako. Dumiretso ako sa phone ko para magtawag ng tulong. Kaso mabilis siyang lumapit at sinubukan akong saksakin. Mamamatay tao ka na ngayon? Oo, papasok ako sa kulungan pagkatapos nito. Basta't mapatay lang kita. Baliw ka na. Agad kong inagaw sa kanyang kutsilyo niya nang hindi niya ito nabantayan pero hindi ko naialis sa kamay niya kasi humawak din siya. Bitawan mo! Singhal niya. Because of you, hindi ko maibalik si Bernard sa buhay ko. Dapat ka nang mawala. Tinadya kanyang tiyan ko sa gitna ng pag-aagawan namin. Kaya't nabitawan kong kutsilyo at napaatras na.
Natawa siya. I'm willing to go to jail, Miss Ruana. Baliw ako. Baliw ako. Sising-sisi ako na tinakbuhan ko siya sa kasal na yon. I wasn't ready. But that doesn't mean I don't love him anymore. Hindi ko kayang masaya siya sa iba. Lalo na sa isang katulad mo lang. Napaatras ako nang lumapit siya. Nanghihina ako dahil sa pagsipa niya sa tiyan ko. Masakit yun. I want you dead, Ruana. At halos tumigil ang paghinga ko nang makitang isasaksak niya na sa akin ng kutsilyo. Kaso, bago niya pa yun magawa sa akin, isang katawan ng tao ang humarang at siyang sumalo sa saksak ng kutsilyo. Nanginig ang buong katawan ko lalo na nang marinig kong kanyang pagdaing sa sakit. Oh my gosh! Nilingon ako ni Bernard. Nanginig ako ng todo. Hindi makapaniwala na nakarating siya para lang saluhin ang saksak. No! No! Nabitawan ni Gretchen ang kutsilyo at napaluhod si Bernard. Bernard! Lumapit ako sa kanya at namutla ako nang makitang dugo sa kanyang puti na suot. Nagsimulang tumakbo si Gretchen, ngunit hinila ko siya sa buhok at hinampas siya sa pader kaya't nanghina siya. Nagsidatingan din ang mga tauhan ni Bernard na ngayon lang dumating. Bernard! Naiiyak kong sabi at napasinghap ako nang bumagsak siya sa balikat ko. Ambulansya! Magtawag tayo ng ambulansya, please! Iyak ko. I'm sorry, Ruana. Mahina niyang sabi. Hirap na hirap. No! Huwag ka mag-sorry. Dadalhin ka sa ospital. Bakit mo kasi sinalo? Umiiyak na talaga ako. Para sa akin yun. I don't want you to get hurt because of me. Huwag ka na magsalita. Gagamutin ka na, okay? Nawala ng malay si Bernard sa gitna ng pagsugod namin sa kanya sa ospital kahit kabang-kaba ko. Pati ang damit kong pantulog may dugo na. Wala akong kasamang naghihintay sa labas. Naghihintay ng balita. Ayon sa initial na report, walang mga tauhan ni Bernard ang nakabantay na may nakapasok na pala. Nagpapanggap si Gretchen na kasambahay kahit nagawa niyang makapasok. Tinawagan kong pamilya ni Bernard para ipaalam ang nangyari. Pati na rin si Ma'am Yoshita na alalang-alala. Is he okay, Iha? Tanong ni Ma'am Yoshita. Wala pa pong balita eh. Oh my gosh, I hope he's fine. At sana makulong ng babaeng yon. She's creepy. And are you okay? I'm sorry kung naranasan mo pa ito. Kaya yun ni Bernard kasi malaki naman siyang tao. Papaano kung ikaw? Baka mabaliw ang apo ko, Iha. Tumulong muli ang luha sa aking mga mata pero pinalis ko ito. Nagtungo rin sila mama at papa sa ospital. Agad akong niyakap ni mama. Hindi na nga ako nakatulog kasi naghihintay ako ng balita. Nang lumabas ang doktor, agad ko itong sinalubong. Dok, kamusta pong asawa ko? Mabutit na agapan agad. Medyo malalim ang saksak pero hindi naman nadaplisan ng mga organs. Kaya pwede nyo na siyang makita. Nakahinga kami ng maluwag. Salamat sa Diyos. Hinahagod ni mama ang aking likod kasi umiiyak na muli ako. Dumating ang pamilya ni Bernard habang tulog pa ito. Kaya ako ang humarap sa kanila. I'm sorry about what happened, dear. Kaya nga namin hindi gusto ang babaeng yun. Pakiramdam ko may masama sa katawan niya at hindi nga kami nagkakamali. Ani Mama Anika, ina ni Bernard. Gising na si Bernard. Wika ni Papa Brandon, ang ama ni Bernard. Hinahanap ka niya, Iha. Tumango ako at pumasok na sa loob ng kwarto. Nakita ko na dilat na siya kaya't nang lumapit ako, agad niyang hinawakan ng kamay ko. Kamusta ng pakiramdam mo? Tanong ko sa kanya. I'm fine. Mabutit wala kang galos. Umigting ang pangako. Hindi mo alam kung gaano kadelikadong ginawa mo, Bernard. Mas delikado kung hindi ako nakauwi sa tamang oras. Baka walang buhay na kitang makikita ron. Hindi ko kaya yun, Ruana. Mabubiyudo ako ng maaga. Natawa ko. Ikaw talaga. Pero thank you for saving me, Bernard. Utang kong buhay ko sa'yo. Lapit ka. Request niya. Napanguso ako pero sununod kong sinabi niya. Lumapit ako sa kanya
at napatili ako nang hinila niya ako. Kaya nasa ibabaw niya na ako. Hoy, teka yung sugat mo! Hindi na natuloy ang sasabihin ko nang siniil niya ako ng halik. Naramdaman ko ang pagpulupot ng isang kamay niya sa likod ko at ang paggalaw nito. Nang kumalas kami sa isa't isa, ngisi-ngisi na siya. Ayos na ako, pwede na akong umuwi. Halik lang talaga ni Mrs. ang gamot. Mahina ako siyang tinampal kahit napadaing siya. Ay, sorry. Total, nandito naman na tayo. Magpakasal ulit tayo, Ruana. Ayokong mamatay na hindi ka lumalakad sa aisle. Magpakasal na tayo sa simbahan. Hiyang-hiya ang pamilya ni Gretchen sa nangyari at nagmamakaawa pa sa akin na huwag ipakulong ang kanilang anak. Pero hindi ko yata kayang kaawaan ng babaeng yun kasi ang dami niyang kasalanan. Muntik na niya kaming ipahamak. Nag-trespass pa sa amin kaya dapat lang na makulong siya sa kulungan. Ilang araw na natili sa ospital si Bernard bago tuluyang ma-discharge. At dahil nandito naman ang mga magulang niya at magulang ko, nagsalo-salo kami sa bahay. Uuwi ako dyan, iha, sa araw ng kasal mo, ha? Ani Ma'am Yoshita nang nag-video call kami. Katabi ko si Bernard na kinakagat-kagat pa ang balikat ko. Uuwi ako dyan sa Pilipinas. Kaya niyo pa po ba? Oo naman, iha. Magwi-wheelchair ako. Gusto kong makita kang ikasal. Napangiti ako. Inanunsyo na kasi namin na magpapakasal kami sa simbahan. Yun ang dahilan ng pagsasalo-salo namin ngayon kasamang mga pamilya namin. Noong si Joshua pa ang karelasyon ko, walang panahon na hindi ako nananaginip na maglakad ako sa aisle at magsusuot ng magandang gown. Ang akala ko, si Joshua na talaga ang forever ko kasi ang tagal din namin. Akala ko siya na talaga at wala ng iba. Pero mapaglaro talagang tadhana. Lalo na sa akin. Ngayon, naglalakad na ako sa aisle suot ang magandang gown. Ngunit ang naghihintay sa akin, hindi si Joshua, kung hindi ang pinakamamahal ko ngayon, si Bernard. Walang halagang tagal ng pagsasama kung hindi naman genuine ang pagmamahalan. Si Bernard, unang kita pa lang, kasal agad. Hindi ko maiwasang mga noon pero ngayon ay hindi na dahil alam ko na nasa tamang tao na ako. Pagdating ko sa harapan, lumingon ako sa mga bisita at nakita ko si Ma'am Yoshita na nakaupo sa kanyang wheelchair. Nakangiti sa akin. Napangiti rin ako bago binalingan ng pamilya ko at pamilya ni Bernard. Rowana, napatingin ako kay Bernard at tinanggap ang kamay niyang nakalahad at sabay naming hinarap ang pare. Hindi na to aksidente, Rowana. Plano na ito ng Panginoon para sa ating dalawa. Sambit niya saka sinimulan na ang seremonya. Mahal ko si Bernard at hindi ako nagsisisi na inalok ko siya ng kasal habang lasing ako. Kasi doon nagsimula ang swerte sa buhay ko. Wakas!